Maayong buntag sa tanan. I-greet sa ninyong tapad og Merry Christmas. Merry Christmas na no, kay pila na lang ka oras Christmas na. So before ta magsugod, mag-ampos ta in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Lord, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, O Lord, my rock and my son, and my redeemer. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. So, ika-9 o katapusan nga adlaw karon sa Adbento. So, kinsa tong nakakumpleto? Og straight. Og pataas kamot kuno ba? Oy, daghan-daghan din nakakumpleto. Sa ingon pa ni Deacon Rex ganiya, congratulations. Sa wala nakakumpleto, naa pa sunod tuig. So, ang atong pagmata sa iyong kabuntagon, padulong sa pagsalop sa adlaw, nagsimbolo kini sa atong kinabuhi. Nakita gikan kita sa kangit-ngit atong pagasugaton ang kahayag mao ang atong Ginoo. Amen ba ana? So sa atong kinabuhi daghan kita mga kangit-ngit, di ba? Mga weaknesses nato, atong mga sayop sa atong kaugalingon. Pero atong sugaton ang kahayag mo na ang atong pag-atubang sa atong Ginoo nga kita nabuntog na nato ang atong mga weaknesses. Naay moabot sa ato nga mga weaknesses, mga problema, darkness sa atong kinabuhi, but pinaagi gyapon sa atong pag-atubang sa atong Ginoo, pinaagi nini nga pagpangandam kanato. So ato gyapon mabuntog ang atong mga problema, mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga niabot. Ka mga nasakit bata na gipasipala bata sa atong mga silingan, sa atong mga parente, sa atong amigo. So pinaagi sa pagsugat nato sa kabuntagon, kita nagmadaogon. Amen? So before sa ako mo start sa akong wali, ako na ba ng wandaan? Si Nilo haman to. Nga, alas 8, imidya ko nung tamahuman. Sugot na mo? Amen, no? Amen. Bitaw, kala ni, pawala sa atong katulgon ba? So, mag-discuss ako gamay sa Christmas. Kaya nga no, pila lang ka oras, Christmas na. So, what is Christmas? Unsa man ang Christmas sa inyo, mga igsoon? Sa gidiscuss ni Deacon Newmar atong niaging mga adlaw, it is the birth of Jesus Christ. Di ba? So, ang pagkatao ni Ginoong Jesucristo. Ang uban, Christmas, mao ang time sa paghatag og pagdawat. Nato estudyante akong gipangutana, nag-submit siya sa module. Uy dong, Merry Christmas. Yang tubag sa ako, Sir, akong pinaskuhan. Oh. Di ba? Ang ila sa ato pa, ang Christmas sa ila is more on dawat o receiving. So, sa atong kinabuhi, dili lang sa siguro puro dawat. Di ba? Practice ata paghatag. Aron, the more ta mo hatag, the more pa ang atong dagan sa ta madawatan. Amin ba taana? So karon nga adlaw daghan kay tag murag sa akong obserbaran kanang karon nga adlaw is more on feasting. Sa feasting. Daghan ta kaunon ba? Una, kaon sa ta karon maminaw pinaagi sa pulong sa Ginoo. Kada ikaduha, pinaagi sa atong pagpartake sa balaan nga komunyon. Ikatulo, karon human sa atong misa, unsa man atong paabot? Ang atong pakals, pabahaw. Oh. Dili pa na mao ang tulo. Naapay
unya gabi. Unsa man unya gabi? Natay Christmas Eve. Dapat na punta sa pulong sa Ginoo. Ato na pong kaunon. Di ba? Amin ba ta na? Espirituhanon nga pagkaon. Sunod, partake na punta sa body and blood ni Christ. Human, pag uli nato, kung natay panihapon, kaon na sa tasa, atong physical nga pagkaon. Or, dili ta man hapon, dito na ta sa tunga-tunga pagsugat sa Christmas. So, karon nga adlaw, hantod sa tunga-tunga sa December 25, daghang jud ta kaunon. Di ba? Puno kita sa mga pagkaon, espirituhanon o physical. So Christmas is all about the birth of Jesus Christ. And some more on giving and receiving. But Christmas means for Christian is to remember the birth of Jesus Christ, who Christians believe in the Son of God. We Christians only celebrate Christmas. Amen? Kinsa may lain mo celebrate Christmas? Kita raman mga Kristohanon sa nagtuo sa atong Ginoo. Alang-alang atong igsuon nga Muslim, mutuo ba sila Christmas? Dili man. Atong mga brothers nga sa lain relihiyon, so mutuo ba sila Christmas? So, pero ang atong ubang nga brothers nga mga Muslim, mga negosyante, mutuo na sila Christmas. Kaya nga no, daghan sila halin. Di ba? Ang maligya ba sila? Alang ikuan is ang ilahang negosyo. So, pareha sa kanang nadiya sa ato di ba? Dili na sila mutuo Christmas. Kaya nga no, bawal man na sa ila. So, ang ilang pagtuo sa Christmas is negosyo. So, the name Christmas comes from the word Mass of Christ. Misa ni Kristo. So, Christ means Jesus. A Mass, which is service. Service, which is called communion. So, kinahanglan ko no ang misa na ay communion. Amin ba taana? Kung walay communion, dili na matawag nga misa. So, ang Christmas means Christ Mass. So, si Kristo na ay misa. So, akong pangutana sa inyo, what would be Christmas without Christ? Sa inyo, unsa ka ang Pasko kung wala si Kristo? Ha? Walay Pasko. Especially karon, COVID. Unsa man, mingaw. Di ba? Christmas without Christ is meaningless. It is like a compass without terrestrial. Wala siya kanang north, east, west, o south. So nga na ang atuang kinabuhi kung walay Kristo sa atong pagsaulog sa Pasko. So it is like a compass without terrestrial. Wala tayo direksyon. Naa siya ay kamot, pero wala ta kabalo asa to padulong. Wala ta kabalo north ba to, east. Or Christmas without Christ is we are riding on a boat, a public utility vehicle, or an airplane without a pilot, a driver, or a captain. So, mura ko ta nagsakay og sakyanan nga walay driver. Mura ko ta nagsakay og barko o baruto nga walay kapitan. Or nagsakay ta sa usa ka eroplano nga walay piloto. Unsa man atong padulngan kung mosakay ta ana? Padulong ta sa disgrasya. So, ingana yun ang atong kinabuhi kung ang Christmas wala set si Kristo. So, kinahanglan naa si Kristo sa atuang Pasko o sa atuang kinabuhi. Amin ba ta ana? We should live a light of Christ in us. So, atong ikinabuhi si Kristo sa atong kagalingon, especially karon nga panahon
Sa Adbento, kita andam sa dalan sa Ginoo. So, the word Christ, unsa man ang vowel ana? Sa word nga Christ, vowel. I, ako, di ba? Ako unta may sama kang Kristo. So, Christ. Unsa atong pagadagkutan unya ang kandila sa kanang tunga kandila which is Christ candle. So, pinaagi sa kandila sa pagtuo, kandila sa gugma, sa kalipay o paglaom, atong nang nadad-on ang atong kinabuhi mao si Kristo. Amin ba ta ana? So, atong gospel karong kabuntagon talks about what a beautiful word of thanksgiving ni Zacarias. Unsa ka mapasalamaton si Zacarias sa iyang sa kinabuhi nganuman na siya ay anak nga si Juan Bautista. So Zacarias, what does it mean? Zacarias. So Zacarias gikan sa akong according to Uncle Google. Kailan mo ni Google? Katong mga mahilig og technology. So according to Google, the word Zacarias means the Lord has remembered. So ang Ginoo nahinumdom. According po sa akong auntie nga si Miriam, a Hebrew prophet of the 6th century. So murag one man lahi ra. So dito na ko ni Uncle Google is the Lord has remembered. Gwapo kayo nga meaning sa pangalan. Sa ato pa katong giminsahin ni Deacon Arsenio gapon, kinahanglan kuno ang atong mga bata atong paganganlan sa kanang maayo og meaning. Amen ba ta na? Sa akong pagbasa sa Ebanghelyo nga ato makita sa Lucas kapitulo 1 versikulo 67 ngadto sa 79 kini nga pulong is puro pagpasalamat ni Zacarias. Naay tulo ka butang, three things Zacarias is thankful for. First is he give thanks to God for he has redeemed his people. So kita naluwas na kuno. In verse 68 sa atong gospel, it says na daygo na to ang Ginoo, ang Diyos sa Israel, kay miadto siya aron pagtabang sa iyang katawhan ug paghatag kanilag kagawasan. So the word kagawasan diri sa English is redeem. So naluwas. Unsa ang plano sa Ginoo sa atong kaluwasan? What is God's plan for our redemption? So we have two. First, God's plan for redemption is through His blood, through the cross. Pinaagi sa iyang kamatayon sa cross. Naa sa Ephesians chapter 1 verse 7. Itong basahon. Ephesians chapter 1 verse 7. Kay gilukat kita pinaagi sa dugo ni Kristo sa ato pa napaisaylo na ang atong mga sala. Pagkadako gayud sa grasya sa Dios, so pinaagi sa atong mga sala kita naluwas. Amin ba ta ana? Ikaduha, in verse 8 pinaagi sa iyang grasya. Ephesians chapter 1 verse 8 gihapon. Pinagi sa grasya sa Dios
nga walay sukod nga gihatag niya ngadto diha sa tanan niyang kaalam ug kahibalo. So dako kayo ang grasya sa atoang Ginoo. Amin matana nga kita naluwas. Dako kayo ang grasya sa Dios, walay sukod nga gihatag niya ang iyang kamatayon sa cross. Ug ang grasya niya kanato nga kita naluwas. So naay penultihon nga nagsulti, by the grace of God we are saved. Ikaduha nga pagpasalamat ni Zacarias is he thanks God for the fulfillment of his old promise. Nagpasalamat si Zacarias kay natuman na ang mga daan nga promise. Ano? Unsay Bisaya sa promise? Saad. So unsa na nga saad? Mga daan nga saad. So una is a promise to Abraham that Abraham would be become a father of a great nation. So God also gave his promise to Abraham. He promised that Abraham would become the father of a great nation. So, at the age of 100 na si Abraham, ug iyang asawa si Sarah 90 years old. So sa ato pa karon nga panahon, imposible na kayo na manganak. Di ba? Kay tigulang na. So sa kanang word nga tigulang sakit kay na paminawon. So atong paon ang letter T. Igo lang. Di ba? Aron dili sakit paminawon. So si Zacarias ug si Abraham, si Zacarias ug si Abraham pareha sila og sitwasyon. Di ba? Mga igo lang. Oh. Apil ilang asawa, igo lang. Di ba? Nga niabot sa ilang edad nga nakaanak. So mao nang ingon sa Bible. Gituman ni Jesucristo ang iyang saad pinaagi sa old promise, pinaagi kang Abraham o kang Zacarias nga miski sa ilang pagidaron nakaanak na sila. Ang ilang asawa di ay dili si Abraham o si Zacarias, ang ilang asawa. Kitagaan sila sa Ginoo og anak. Ikaduha is God's promise to the people of Israel. So God promised the people of Israel that He would bring them into the promised land. So, gisaad sa Ginoo nga ang iyang katawhan, ang mga Israelita nga iadto sila sa promised land. So, God was true to His promise because years later, He delivered the offspring of Abraham, si Isaac and Jacob from the Egyptian and led them into the promised land. So, nasa Deuteronomy chapter 1, verse 8. Ikatulo nga pagpasalamat ni Zacarias is he thanks God for the fulfillment of his new promise. Unsa man ang bag-on niya nga saad. So, naasa Lucas kapitulo 1 ato mabasa bersikulo 76 ngadto sa 79. Og ikaw anak ko, tawgon nga propeta sa Dios nga labing halangdon. Mag-una ka sa Ginoo aron pag-andam sa iyang dalan. So kinsa man ni Zacarias nga ikaw anak ko, tawgon nga propeta sa Dios. Si John the Baptist. So si John the Baptist mao'y mag-una aron pag-andam sa dalan sa Ginoo. O pagpahibalo sa katawhan nga maluwas kita pinaagi sa pagpasaylo sa atong mga sala. The word redemption means isa na po nako kaangkol according to Christian theology. Ako na angkol Christian theology. So, it comes from the Greek word apolutrosis. So, refers to the deliverance of Christian from sin. So, kagawasan nato gikan sa atong mga sala. So, kita naluwas man pinaagi sa dugo og lawas ni og sa dugo ni Kristo og sa iyang grasya.
So gituman sa Ginoo ang saad ni Zacarias. Pinaagi ni Juan Bautista sa bag-on nga saad ni Ginoo sa Kristo nga pagpag-andam sa dalan aron sa atong kaluwasan. So naay pinaka patsada kay aning a verse. He thanks God for the fulfillment of His new promise. So what is the promise of God today? God's promise for the people of today, He promised that every person who believes in Jesus will be saved. So, dapat mutuota sa Ginoo aron ang atong kaluwasan atong madawat. So, dili lang maluwas kita dito sa impierno. So, we'll be saved from hell. So, in John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have an eternal life. So, ang ato ding kalag mo'y maluwas dito sa langit. This is a wonderful promise. And we can trust God fully that He will keep this promise. Amen ba taana? Pinagi sa atong pagbasa sa John 3:16. This well-known verse in John also shows us how we should respond to God. Unsa man ang atong respond to God. If we believe in God and we put trust in God's promise. So nara muna ang bagong kasabutan. Bagong saad na natuman ni Ginoong sa Kristo. Sa katapusan, mga panginaot, nga karon panahon sa Christmas, ang word nga Christ, ang vowel word is letter I, ako. Akong panginaot or atong panginaot nga sa tibuok adlaw sa atong kinabuhi, ang kahayag ni Kristo atong pirmi nato dadon sa ato ang kinabuhi. So kinahanglan pod nga dili lang kahayag ang atong pirmi nato dadon. Kinahanglan pod nga puno ta sa pag-andam. So natay plan B pirmi sa ato ang pagbitbit sa atong kahayag ni Kristo. Kay ngano man simba ko mapalong ang suga nga atong gidala. Diba? Kinahanglan natay plan B, natay reserba. So, kung nagdala tag mo ron, reserba natay atong gas. Kung nagdala ta og flashlight, kinahanglan full charge ang flashlight o natay backup plan B, natay dala isa ka flashlight. Nganana ang atong kinabuhi. Ay kung simba ko na moabot nga mga problema, mga sitwasyon sa atong kinabuhi, kita andam mo atubang sa hayag sa kabuntagon aron pagbuntog sa kangit-ngit nga si Satanas mo'y ato ang kalaban. Maura na atong ebanghelyo og mayong buntag sa tanan. Palihog manindog.